ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa pag-ibig ay hindi may iwasang may masaktan dahil para itong laro na may panalo't talunan. Subalit ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang makipag-agawan dahil para itong biyaya na dumarating ng hindi inaasahan. Ikaw, kabarangay, nasubukan mo na bang makipag-agawan sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kristen. 28 years old mula sa Pasig. Lumaki ako sa isang tahanang may istriktong magulang kung saan ang pakikipagrelasyon ay pinagbabawal lalo na noong nag-aaral pa lamang kami. Kaya naman sa buong buhay ko, Papa Dudut, ay isang beses ko pa lamang naranasang umibig. At ito'y nangyari 2 taon nang nakakalipas. Tahimik at simple lamang ang naging mundo ko noon bilang barista sa isang maliit na cafe sa may Taguig kung saan ay matatagpuan ang iba't ibang opisina ng mga BPO companies. Karaniwan sa mga customer namin ay may call center agents na either papasok pa lamang sa trabaho o kakatapos lamang ng shift. Isa sa mga agents na naging regular na customer ng cafe namin ay si Ned. Papadudot mabilis na nag-iwan sa akin ng marka si Ned dahil mabait siya sa aming mga staff. Tuwing nag-o-order kasi siya ay lagi siyang nakangiti at nakikipagbiruan pa na para bang hindi siya pagod mula sa magdamagang trabaho. Nung una ay tipikal na customer lamang ang tingin ko sa kanya pero hindi nagtagal. Ang mga pasimpleng ngiti at lambing nito ay unti-unti akong nakabuo ng espesyal na pagtingin para sa kanya. Good morning, Sir Ned! Good morning din. Mukhang ako na naman yata unang customer nyo ha. As usual, sir, kayo ulit. Ano bang dapat tawag sa inyo niyan? Early bird o night owl? Early night owl? Nawala pang tulog hanggat hindi pa nakakapagkape. Ibang klase din kayo, sir. Kape ang pampatulog nyo. Nasanay na kasi yung sistema ko eh. Kapag di ako nakakainom ng kape, nagtatantrum yung katawan ko. Ay, paano nga yung tantrum? Patingin? Hindi na, wag na. Grabe, ganadong-ganado pa rin kayo kahit na magdamag kayo nagtatrabaho. Siyempre, nakita na kita eh. Hello, si sir! Ay, ano po palang order nyo? The usual? Alam mo na yan. Isang large brewed coffee, no sugar, para diretso tulog pag uwi. 1 large brewed coffee for Sir Ned, no sugar. Anything else, sir? Wala na, yun lang. That would be 150 pesos po. Ito. I received 200 pesos. Ito po yung sukle. Salamat. Mukhang sanay na sanay ka na dyan sa ginagawa mo ha. Madali lang naman po to eh. Mukha lang mahirap kapag pinapanood. Pero kapag nasanay na yung katawan mo, kahit nakapikit pa ako, kayang-kaya ko na to. Mukhang biyasa ka na sa ginagawa mo eh. Ilang taon ka na nga bang barista rito? Bago lang. Kakapasok ko lang after ng pandemic. Pero dati na talaga akong barista kaya di na bago sa akin tong trabahong to. I see. Kayo po, gaano na kayo katagal sa call center? Around 3 years na rin. Palipat-lipat nga lang ng company. Ay, bakit naman? Iba-iba yung rason eh.
Iniwan ko yung first company ko dahil nagiging toxic na yung work environment. Yung pangalawa naman, overwork, tapos delayed pa yung sahod. Kamusta naman itong company nyo ngayon? So far, okay naman sila. Medyo questionable yung ugali ng TL namin pero wala, tolerable naman. Gusto ko nga rin sanang mag-call center kasi sabi nila malaking kinikita dyan. Kaso di ko na tinuloy. Bakit naman? Try mo, pwede kitang i-refer kung gusto mo. Hindi na. Baka mamaya magpanik lang ako kapag may kausap na ako. Hindi pa naman ako magaling mag-English. May mga non-voice agents naman Karaniwan sa chat lang sila, email, social media, mga ganon. Pero sa bagay, kung ako tatanungin mo, mas maganda na tong trabaho mo. Bakit nyo naman po nasabi yan? Kasi yung ganda mo, bagay iharap sa mga tao Hindi pwedeng nakatago lang yan sa likod ng keyboard. Uy, grabe naman po kayong mambola, sir. Mamaya paniniwalaan ko yan. No joke. Ibang klase yung ganda mo. Very, very classic. Para kang si Gloria Romero nung kabataan niya. Ay sus, kailangan nyo na talaga magkape kasi masyado nang matamis yung mga lumalabas dyan sa bibig nyo. Eto na po, large brewed coffee to go. Alright, salamat. See you again tomorrow? Yes po, bukas ulit. Kailangan ng kape? Kasi matamis na yung lumalabas sa bibig. Ate ko, ang corny mo makipaglandian. Uy, Mara, kanina ka pa dyan? Oo, kanina ko pa kayo sinisilip magharutan ng Prince Charming mo. Prince Charming ka dyan. Mas, kunwari ka pa. Aminin mo na, bet mo yung customer nating yon, no? Ano ulit pangalan? Si Sir Ned? Hindi wala akong gusto sa kanya. Ikaw talaga, kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Ay nako, Kristen, wag mo nga akong pinaglololo ko dyan. Yung mga ngiting yan, yung mga pa-cute na boses mo tuwing kausap mo si Sir Ned, isa lang ibig sabihin yan. Ano naman? In love ka na sa kanya. Okay naman sa in love? In love agad? Hindi ba pwedeng attracted lang ng slight? Oh sige, attracted na akong attracted. At least inamin mo, na bet mo siya. To be honest, cute din naman kasi siya. Tsaka, ang gaan niyang kausap. Kaso, mukha siyang high maintenance, no? High maintenance man o hindi, isa lang ang nakikita ko based sa daily interactions nyo. May gusto kayo sa isa't isa. Ay, ang eme mo naman. Funny pa naman ako. Funny walain. Totoo nga. Alam mo, marami na akong love life na pinagdaanan at alam ko na ang galawan ng mga lalaking yan. Hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero marami na akong flavors na natikman kaya basang-basa ko na yung mga galawan nila. Basta, ayoko mag-assume. 'Di ba sabi nga nila, never assume unless stated. Aminado po ako, Papa Dudut, na sa unang kita ko pa lamang kay Ned ay nakaramdam na agad ako ng attraction sa kanya na malimit ko lamang maramdaman sa ibang tao. Matangkad si Ned na may makinis na balat at magandang pananamit. Kaya naman kahit puyat ay malinis at maliwalas siyang tignan. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay very friendly siya at approachable ang aura nito. Malambing din ang boses niya tuwing nakikipag-usap siya sa akin kaya may impact ang mga yon para sa akin. Naging close pa kami ni Ned sa mga sumunod pang mga buwan. Sa mga araw-araw na small talks naming dalawa ay madalas niyang ikwento sa akin ang tungkol sa pamilya niya sa probinsya. Ang mga struggles niya bilang breadwinner, pati na rin kung paano siya nangangarap para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. At dahil nga sa closeness na nabuo naming dalawa ay may mga pagkakataon noon na inaaya na rin niya akong lumabas. May mga time nga noon na iniimbitahan niya akong samahan siya sa opening ng restaurant ng kaibigan niya. Inaya din niya ako maglaro ng bowling at manood ng sine kapag nagkakasabay ang day off namin. Nung mga panahong yon, napapaisip na ako kung totoo nga ba ang sinabi sa akin ni Mara na baka nga interesado rin sa akin si Ned. At dahil never ko pang naranasan na umibig noong mga time na yon, ay hirap akong basahin ang sitwasyon naming dalawa. Hindi ko po alam kung friendly lang ba talaga siya
o may nais na siyang ipahiwatig sa akin. Ganon pa man, hindi ako masyadong umaasa dahil baka mali lang pala ang iniisip ko. Hanggang sa isang araw ay nasagot din ang mga katanungan sa isipan ko, Papa Dudut. Nandito na tayo. Salamat sa paghatid ah. Wala yun. Ako nga dapat yung magpasalamat sa'yo kasi sinamahan mo ako ngayong araw. Kahit na dapat nagpapahinga ka kasi day off mo ngayon. Okay lang naman yun. Actually, nag-enjoy nga ako ngayong araw eh. Worth it namang i-sacrifice yung day off ko kung ganito lang ding klaseng bonding yung kapalit. Sana araw-araw na lang day off mo, no? Para mas madalas tayong magkasama. Ay, kung mayaman lang sana ako, edi araw-arawin kong day off ko. Kaso, kailangan natin kumita ng pera para may panggala tayo. Basta ako, masaya na ako na nakikita kita araw-araw. Bonus na lang yung paglabas-labas natin. Sweet mo naman. Ikaw sinasanay mo ako sa mga ganyang banat mo. Mamaya, hahanap-hanapin ko na yan. Totoo naman kasi, di ka pa nga umaalis, namimiss na kaagad kita eh. Grabe! Ako lang to! Totoo nga! Tuwing kasama kita, parang nagliliwanag yung mundo ko eh. Hala si OA. Kung makapagsalita, akala mo naman. Ay nako, mas mabuti pang pumasok na ako sa loob at baka kung saan pa mapunta tong usapan natin. Sandali lang. Pwede bang makahingi ng goodnight kiss man lang? Sa susunod na lang. Sige na, please. O sige na nga. Kahit anong klaseng kiss pa yan, para naman masaya ako pag uwi ko. Sige, halika rito. Isa pa. Okay na yun. Sana lang, sige na, bitin eh. Tagalan natin kahit 3 seconds lang. Oo, sige. Last na ha. Teka lang, Ned. Sandali lang. Ha? Bakit? Hindi pa ako ready sa mga ganyang bagay. Pasensya ka na. Sorry, nadala lang ako. Alam ko na mas open na ngayon ang mga tao pagdating sa mga ganyang bagay pero iba pa rin kasi ang pananaw ko sa mga ganyan eh. Naiintindihan ko naman. Hindi. Kailangan kong i-explain sa'yo to para malinaw. Para sa akin kasi sacred yung bagay na yun. Ibibigay ko lang yung sarili ko para sa lalaking mapapangasawa ko at hindi sa kung kanino lang. So, kailangang kasal muna bago... Ganun na nga. Gusto ko kasi na kapag nangyari yun, hindi na lang siya basta pisikal lang. Yung magiging special na siya kasi may basbas na yun ng Diyos. Alam mo, Kristen, ngayon lang ako nakakilala ng katulad mo. Akala ko nga magagalit ka kasi sinubukan kong humirit sa'yo pero hindi eh. In-explain mo ng maayos sa akin yung side mo. Mas lalo tuloy akong humanga sa'yo. Salamat. Sana maintindihan mo kung bakit ganito ko pinapahalagan yung sarili ko. Ganito ako pinalaki ng mga magulang ko eh. May prinsipyo. Wala kang dapat ipag-alala dahil naiintindihan naman kita. Yun naman ang gusto ko eh, may proper communication tayong dalawa. At least, alam ko na ngayon kung anong gagawin ko. So, kailangan kong sundin yung traditional na panliligaw para mapasagot kita, no? Teka, nililigawan mo ko? Hindi pa ba halata? Hindi. I mean, ramdam ko naman. Pero ayaw lang kitang pangunahan kasi... Oo, tama yung iniisip mo. Gusto kitang ligawan, Kristen. Totoo ba yan? Sa tingin mo ba kinukulit kita araw-araw sa trabaho tsaka inaaya kitang mamasyal dahil gusto lang kitang maging kaibigan? Hindi no, gusto kitang maging girlfriend. Alam ko na wala ka pang experience pagdating sa mga ganitong bagay pero handa akong gabayan ka. Hindi kita mamadaliin. Gusto mo ng old-fashioned? Sige, one step at a time tayo hanggang sa maging komportable ka ng kasama ko. Yun kung papayag ka magpaligaw. Wala naman sigurong masama kung subukan natin, di ba? At least sa ganong paraan, may oras tayo para kilalanin pang isa't isa.
Papadudot, hindi na naulit pa ang pagtatangka sa akin ni Ned. Sa halip na mainis o mawala ng gana ay mas pinili niyang ipakita sa akin na kaya niyang maghintay. Doon ko napatunayan na hindi siya tulad ng ibang lalaki na basta-basta na lamang sumusuko o nagmamadali para makuha ang gusto nila. Sa mga sumunod na buwan ay nagpatuloy ang panliligaw sa akin ni Ned. Hindi para puwersahin na magkaroon kami ng relasyon kundi para lamang makita ko kung komportable ba kami para sa isa't isa. Never ako nakaramdam ng pressure mula sa kanya. Sa halip ay ipinaramdam niya sa akin kung gaano kasaya ang pag-ibig. Kahit na noong mga panahong yon ay hindi ko pa rin naibibigay sa kanya ang inaasahan niyang relasyon. Ginawa niyang lahat para maging komportable ako sa piling niya. Binigyan niya ako ng maraming rason para pagkatiwalaan ko siya. Kilig nga ang mga kaibigan at katrabaho ko noon, Papadudot, dahil first time lang nila akong nakita na binuksan ko ang puso ko para sa ibang tao. Matagal ko rin kasing iningatan ang puso kong ito dahil natatakot akong baka paglaruan lamang ito ng maling tao. Pero sa mga sandaling yon, pakiramdam ko ay safe na ako kay Ned, Papadudot. Iniisip ko nga noon na baka siya na talaga ang tamang tao na matagal ko nang pinapangarap at matagal ko nang hinihintay, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa unang buwan ng pagdadate namin ni Ned ay masasabi kong naging smooth sailing ang lahat. Wala akong ibang naramdaman kundi puro tuwa at kilig lamang tuwing kasama ko siya. Pagkatapos ng trabaho ko at bago magsimula ang shift niya ay sabay kaming nagdi-dinner sa labas. Hindi lamang yon dahil halos oras-oras ay nag-a-update din kami sa isa't isa, Papadudot. Sa mga simpleng kumain ka na ba? O ingat ka sa biyahe na message niya sa akin ay sapat na para makumpleto ang buong araw ko. Sa pamamagitan kasi ng mga bagay na yon ay ramdam ko ang efforts niya. Para sa isang tulad ko na no boyfriend since birth, bago lang para sa akin ang mga karanasang yon. At sobra akong natuwa dahil daig ko pa ang bida sa isang rom-com na pelikula. Pero Papadudot, pagtungtong namin sa ikatlong buwan ng pagdadate namin, doon ko na po napansin ang ilang pagbabago sa ugali ni Ned. Unti-unting nabawasan ang mga tawag at message niya para sa akin. Kung dati siya ang laging nauunang mag-chat sa akin, ako na karaniwan ang nangungumusta sa kanya. Ang dating mahahabang messages niya ay umaabot na lamang sa 2 hanggang 3 salita. Kapag nagkikita kami, ramdam ko ang tila ba kawalan nito ng interes para sa akin. Hindi ko po alam kung ako lang ba ang nag-iisip noon o talagang may nagbago na sa pagitan naming dalawa. Kaya bago pa man ako mabaliw sa kakaisip ay kinausap ko na siya tungkol sa nararamdaman ko. Daming ka-chat ah. Ang sabi ko, ang dami mo namang kausap sa chat. Yung mga kaibigan ko to. Ang kukulit daming tinatanong. Ay naku, O bakit? wala. Ngayon na nga lang tayo magkasama tapos busy ka pa dyan sa cellphone mo. Hindi naman ako laging nagsiselfone na. Tsaka saglit lang naman yung pagre-reply na ginagawa ko. O ito na, bibitawan ko na tong cellphone ko. Ano bang gusto mong gawin? Di ko alam. Ano ba kasing pinunta mo rito sa bahay? Para makasama ka, ano pa ba? Tatambay lang, ganun. Siyempre, para makapag-banding tayo. Asa na yung banding? Sorry na, na-excite lang ako kasi ngayon lang ulit nabuhay yung GC namin eh. O sige, bumalik ka na sa GC nyo. Baka marami ka nang namimiss dyan sa usapan nyo eh. Hindi, mamaya na to. Mas importante ka kaysa sa mga kaibigan ko. Sinasabi mo lang yan para hindi ako magalit eh.
Baka mamaya iniisip mo na dyan, di pa nga tayo magjowa pero pinagbabawalan na kita. Di naman yun yung iniisip ko eh. Gets ko naman yung point mo at tama ka naman. Sa'yo dapat ako nakafocus imbis na sa mga kachat ko. Pasensya na kung nasira ko yung mood mo. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nasasabi mo yung saloobin mo. Di ba nga ang usapan natin, i-communicate natin yung mga nararamdaman natin. Mabuti yan na nasasabi mo sa akin yung mga ginagawa ko na hindi mo gusto. At least, naaayos agad natin. Pero since nandito na tayo sa topic na to, may gusto lang din akong sabihin sa'yo. Ano yun? Hindi ako perpektong tao, Kristen. Hindi ako katulad ng mga napapanood mo sa pelikula o yung mga bidang lalaki sa mga libro. Hindi ako ganun ha. Alam ko. Hindi naman ganun ang tingin ko sa'yo eh. Ay, naisip ko lang kasi na baka masyado nang mataas yung standard na sinet mo para sa akin. Baka hindi ko na tuloy maabot. Wala naman akong standard na sinet ah. Ikaw mismo ang nag-set noon. Minsan kasi napapansin ko lang na ang bilis mo yatang mairita sa akin. Tulad ngayon, kauwi lang natin galing sa labas pero parang bad mood ka na naman. Hindi naman ako bad mood. Hindi ko lang nagustuhan yung magkasama na nga tayo tapos nasa ibang tao pa yung atensyon mo. Ay, saglit lang naman yun eh. Nag-reply lang ako ng mabilis. Alam mo, Kristen, may buhay din ako. May pamilya ako, may kaibigan ako, may trabaho ako. Matik na maahati talaga yung atensyon ko. Sana maintindihan mo yun. Naiintindihan ko naman. Parang hindi naman eh. Okay, sige. Tapos na tayo dyan sa kaka-cellphone mo. Hindi na yun big deal. May ibang rason pa kasi ako eh, kaya ako nagkakaganito. Ano pa? Nitong nagdaang araw, napapansin ko na parang nagbabago yung pakikitungo mo sa akin eh. Paano nagbago? Hindi kita maintindihan. Nung unang buwan natin, sobrang sweet mo sa akin. Sobrang caring, sobrang protective. Pero ngayon, parang hindi ko naramdam yung mga yun. Siyempre, ganun talaga sa simula. Hindi naman forever na magiging ganun yung sitwasyon natin eh. Minsan may mga highs and lows din ng relasyon. Di lahat ng araw masaya. Pero ang mahalaga pinipili pa rin natin ang isa't isa. Kailangan ko rin naman paminsan-minsan ng konting validation. Kahit simpleng acknowledgement lang na concerned ka pa rin, na interesado ka pa rin. Kasi, to be honest, nitong mga nagdaang araw medyo dry ka na mag-reply sa akin eh. Iniisip ko tuloy kung may nagawa ba ako, may nangyari ba, bakit bigla kang nagbago? Hindi, wala. Wala kang ginawa. Walang nangyari. At hindi ako nagbago. Minsan talaga busy ako at may mga pagkakataon na hindi ako nakaka-reply agad. Pakiramdam mo dry yung mga reply ko dahil tao lang din naman ako. Napapagod din ako. Ako rin naman, busy din. Naiintindihan ko yun na may sarili-sarili tayong buhay pero never ko namang pinaramdam sa'yo na busy ako o pagod ako eh. Sorry. Siguro gusto ko lang ding magpahinga minsan. Ayoko kasing ituring tong pagsasama natin na parang trabaho na kailangan may update. Kailangan oras-oras magkausap, ganun. Gusto ko yung klase ng relasyon na secured. Yung hindi na kailangan ng validation kasi may tiwala na tayo sa isa't isa. Pasensya ka na. First time ko lang din kasi pumasok sa ganitong relasyon eh. Kaya hindi ko pa alam kung ano ba dapat yung ginagawa. Masyado ba akong nag-overreact? Medyo. Magtiwala ka lang sa akin. Huwag mong i-overthink ang mga bagay-bagay. Sige, susubukan ko. Nangako naman sa akin si Ned na susubukan niyang ibigay sa akin ng validation na hinahanap ko. Pero sa mga sumunod pang mga linggo ay hindi ko na natanggap ang inaasahan ko mula sa kanya, Papa Dudut. Nagpatuloy ang pagiging dry texter niya na parabang hindi na siya interesado sa akin. Naisip ko tuloy na baka nagbago na siya dahil hindi niya makuha ang gusto niya. Baka nagsawa na rin siya sa panliligaw sa akin kaya lumabas na ang totoo niyang ugali. Papadudot dumating na ako noon sa point na pakiramdam ko ay one-sided na lamang ang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Ako na lamang ang nag-i-effort para magkaroon kami ng oras sa isa't isa. At kapag nagkikita kami ay parang ako na lamang din ang masaya na magkasama kami. Siya naman ay tahimik. Laging malayo ang iniisip at walang gana.
Ang lagi niyang rason noon ay sobrang busy niya raw sa trabaho. Naintindihan ko naman dahil alam kong mabigat talaga ang graveyard shift at nakakapagod ang line of work niya. Pero habang tumatagal ay napapansin kong hindi na ito simpleng pagod lamang. May kakaiba na sa mga kilos niya. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman ko ang totoong dahilan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin, Papa Dudut. Ay, sa wakas, makakapag-break na din. Daming tao ngayon, no? Weekends kasi. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo bago pa magsidatingan ulit yung mga tao. Ay, mabuti pa nga. Ha? Si Ned ba yan? Ha? Nakita ko yung notification sa phone mo. Pangalan ni Ned? Teka, magkausap kayo? Hindi. May tinanong lang ako sa kanya tungkol sa work niya. Sa work? Tungkol naman saan? Yung kaibigan ko kasi, naghahanap ng lilipatang company, call center din yun. Sinuggest ko yung company nila, Ned. Ah, okay. Hindi ko alam na magkausap pala kayo. Hindi nga kayo nag-uusap kapag nagpupunta siya dito pero magka-chat pala kayo. Kailan pa kayo naging close? Grabe naman sa close, hindi naman ganun. May tinanong lang talaga ako sa kanya. Pero friends kayo sa Facebook. Oo, in-add ko siya. Bawal ba? Kung gusto mo, i-unfriend ko na lang siya. Ay, hindi. Okay lang yun. Nagulat lang ako kasi hindi ko inakala na nag-uusap pala kayo. Di niya nasabi sa akin eh. Sa tingin ko, hindi naman yun gaanong importante para sabihin pa niya sa'yo. Ano palang sabi niya? Ano yung laman ng chat niya sa'yo? Sandali lang ha, basahin ko. Tinatanong niya kung naka-break daw ba tayo ngayon. Weird naman. Bakit sa'yo pa niya tinanong? Pwede namang ako na lang mismong i-chat niya. Ewan ko. Uy, baka mamaya iba nang iniisip mo dyan Uy, hindi. Ang weird lang. Huwag mo nang isipin yun. Kumain na nga lang tayo. Oh, di mo yata ginagalaw yung pagkain mo. Wala kang gana? Di ko alam. Gutom naman ako pero hindi ko ma-enjoy tong kinakain ko eh. Bakit? May problema ba? Wala naman. May bumabagabag lang sa isip ko ngayon. Ano naman? Hindi naman to big deal pero nababother lang talaga ako. Magkausap pala kayo ni Mara? Mara? Oo. Nag-chat siya sa akin tungkol sa kaibigan niya. Gusto daw niyang lumipat sa company namin. Bakit ka naman nababother dun? Hindi mo kasi nabanggit sa akin na magkausap pala kayong dalawa. Wala namang masama dun ah. Nagtanong lang naman yung tao. Hanggang ngayon ba nagkaka-chat pa rin kayo? Paminsan-minsan, nangungumusta siya. Bakit daw? Teka, nagsiselos ka ba? Hindi naman sa nagsiselos. Hindi ko lang magets kung bakit biglang naging interesado sa'yo si Mara eh. Hindi rin naman kami ganun ka-close para makapag-close siya sa'yo. May tinanong nga lang tungkol sa work tapos naging close na kami after that. Alam mo, nagsisimula ka na naman dyan sa pag-overthink mo eh. Di maganda yan ah. Sorry na. Di ko alam kung bakit ganito ko eh. Di naman ako ganito dati. Magtiwala ka lang kasi sa akin. Yun ang wala sa'yo eh, yung tiwala. Lahat kasi ng galaw ko masyado mong binibigyan ng meaning. Lahat na nangyayari gusto mo may rason. Di lahat ng bagay kailangan ng eksplanasyon ha. Ibigay mo sa akin yung buong tiwala mo katulad ng pagtitiwala ko sa'yo. Tingnan mo, matatahimik ka. Pwede bang wag mo na lang pansinin yung mga chat sa'yo ni Mara? Bakit naman? Wala naman kaming ginagawang masama ah. Para lang mapanatag ako. Kristen, di dapat ako gumagawa ng paraan para mapanatag ka. Ikaw dapat ang gumawa nun kasi sariling isip mo yung kalaban mo eh. Alam ko, pero tulungan mo naman ako. Masyado ka naman nagiging controlling yan eh. Una sa mga kaibigan ko tapos ngayon pati mga taong kachat ko kailangan ko ring i-consider para sa'yo. Di na healthy yung ganun.
Alam ko, pero please, kahit ngayon lang. Para namang wala kang tiwala sa akin sa ginagawa mo. May tiwala ako sa'yo. Pero kay Mara, wala. Araw-araw ko siya nakakasama kaya alam ko na kung anong ugali niya. Eh di sige, oo na. Di ko na siya kakausapin. Masaya ka na. Wala na tuloy ako ng gana. Di pa nga tayo tapos, ganyan ka na umasta. Sorry. Nagseselos ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Aminado naman ako. Nung una ay sinubukan kong baliwalain ang mga nangyayari dahil tama nga naman na wala akong dapat ikatakot kahit magkausap pa sila sa chat. Basta magtiwala lamang ako kay Ned. Pero habang tumatagal, nagsimula akong kainin ng pagdududa. Sa tuwing late mag-reply si Ned, agad kong naiisip na baka si Mara ang kausap niya. Sa bawat oras na hindi siya available, ang iniisip ko'y baka mas pinipili niyang makipag-chat kay Mara kesa sagutin ako. At kapag nakikita kong nakangiting mag-isa si Mara habang hawak ang kanyang cellphone ay kusang pumapasok sa isipan ko na baka si Ned ang dahilan ng mga ngiting yon. Dahil nga sa mga naisip kong yon, Papa Dudut, ay unti-unti kong iniiwasan si Mara. Hindi ko na siya pinapansin katulad ng dati. Naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya hanggang sa hindi ko na napansin na nagkaroon na pala ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Ang dating magaan naming samahan bilang magkatrabaho ay unti-unting napalitan ng awkwardness at pananahimik. Ramdam kong nagtataka na si Mara noon kung bakit ako nagbago. Pero dahil sa selos yon na nararamdaman ko, pinili kong manahimik na lamang kesa linawin ang lahat. At doon ko naramdaman, Papa Dudut, kung gaano kalakas ang epekto ng selos. Unti-unti nitong sinisira hindi lang ang relasyon ko kay Ned, kundi ang samahan namin ni Mara. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na alam kung tuloy pa ba ang ginagawang panliligaw sa akin ni Ned ng mga panahong yon o tuluyan na siyang sumuko. Hindi ko na kasi maramdaman ang kagustuhan niyang mapasagot ako ng mga panahong yon. Ramdam ko na unti-unti na siyang lumalayo sa akin. Sa sobrang pagka-desperada ko nga, ay makailang beses ko na siyang sinabihan na willing na akong sagutin siya. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na hindi pa raw siya ready. Ang sakit, Papa Dudut. Kasi ako na itong bukas ang puso pero siya na mismo ang umaatras. Never kong naisip na darating ang araw na maghahabol ako para sa isang tao. Sobra-sobra kasing saya ang ipinaramdam sa akin ni Ned sa puntong sa kanya na umikot ang buhay ko. Sa maikling panahon ay mabilis niyang nakuha ang pulso ko. Kaya nung biglang nagbago ang ugali niya ay para bang hinahanap-hanap ko na ang klase ng sayang nararamdaman ko mula sa kanya. Nakakainis dahil lagi kong sinasabi noon na magiging maingat ako pagdating sa pag-ibig, Papa Dudut. Pero kahit gaano pa ako kahanda ay hindi talaga natin hawak ang puso ng ibang tao, Papa Dudut. Dumating ang araw kung kailan ay napatunayan kong totoo nga ang mga hinala ko. At nung araw na yon ay para bang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Kristen, anong ginagawa mo rito? Closed ang cafe ngayon ah. Closed? Bakit daw? Ay, may pumutok na electrical wiring kagabi dun sa may kusina. Inaayos pa ngayon. Ang sabi ni boss, bukas na lang daw tayo mag-resume. Bakit naman hindi niya sinabi sa group chat? Ewan ko. Ako nga rin hindi sinabihan eh. Sayang yung pamasahe ko papunta dito. Sana natulog na lang ako. Nasaan yung mga kasama natin? Nauna nang umuwi.
Di mo man lang ako minessage para sana hindi na ako pumasok. Ay, sorry, nawala sa isip ko eh. Ano, tara na? Uwi na tayo. Halika na, sabay na tayo lumabas. Mara, sira tayo flash sa CR nyo. Kristen? Anong ginagawa mo rito? Kala ko ba wala kayong pasok? Di ba dapat ako nagtatanong niyan sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Off mo ngayon, di ba? Minessage ko siya. Pupunta daw siya sa QC eh. Kako, isabay na niya ako para makatipid. Wow! Nag-uusap pa rin pala kayo hanggang ngayon? Tungkol pala Samantalang dyan. yung message ko sa'yo kanina, hanggang ngayon hindi mo pa nasisin. Di ka man lang makapag-reply tapos makikita kong nandito ka pala kay Mara? Nasa daan na kasi ako kanina nung nag-text siya. Pagbaba ko, nawala na sa isip ko yung message mo. Kaya ayun, di na kita na-replyan. Teka, Kristen. Bakit ba? Anong meron? Issue ba yun? Bawal ba kami mag-usap ni Ned? Bakit ba kasi kayo nag-uusap? Yun ang gusto kong malaman. Anong meron? Ned, hindi mo pa ba nasasabi sa kanya? Hindi pa eh. Wala pa siyang alam. Pero ako na lang mag-i-explain sa kanya. Nagde-date kami ni Ned. Ano? Anong pinagsasasabi ng babaeng to, Ned? Mag-i-explain ako. Di ba nagde-date tayong dalawa para mas makilala pa natin ang isa't isa? Yun nga ang alam ko. Tayo yung nagde-date. So, paano napasok si Mara dito? Ganun din kami ni Mara. Nagde-date din kami para mas makilala pa namin ang isa't isa. Ano ka mo? Pati kayo nagde-date? Bakit? Para saan? Anong kalakuhan to? Para makita niya kung sino sa atin yung mas bagay sa kanya. Hindi mo ba alam yun? Ganun ang tinatawag na dating, Kristen. Wow! Ano to, hanapan ng jowa? Dalawa kaming sabay for more chances of winning? Akala ko ba kaya mo ako dinedate kasi gusto mo ako maging girlfriend? Oo, pero hindi pa naman ako sure eh. Ay wow! Kaya nag-entertain ka ng ibang tao. Para ano? Para may option ka? Wala naman sigurong masama doon, di ba? Di pa naman tayo eh. O sige, hindi pa nga tayo. Pero papunta na nga doon, di ba? At ikaw naman, Mara, alam mong dinedate ko si Ned tapos papatol ka? Hindi mo magawang maghanap ng iba kay Ned talaga? Anong gagawin ko kung ako yung nilapitan niya? Eh di lumayo ka! Kunting delikadesa naman. Magkatrabaho tayo tapos ganyang gagawin mo sa akin? Kung makapag-react ka naman, akala mo inagawan ka? Bakit kayo na ba? Hindi pa naman, di ba? Technically, single pa rin si Ned ngayon kaya pwede siyang lumandi ng ibang tao maliban sa'yo. Palibhasa, wala ka pang experience sa mga ganitong bagay kaya para kang bulag na nangangapa eh. Ned, wala ka bang sasabihin? Katulad nga ng sinabi ko, wala naman sigurong masama kung timbangin ko kung sino yung mas nababagay sa akin, di ba? Grabe! Nakakahiya naman sa'yo. Kailangan mo pa talaga ng choices? Pwes, wala ka nang titimbangin dahil ako na mismo magdedesisyon para sa'yo. Sa'yo na si Mara, siya na ang gawin mong jowa. Total mukhang di naman ako sapat para sa'yo. Alam mo, ang tahimik na ng buhay ko eh, tapos guguluhin mo lang ng ganito? Bakit mo ba kasi pinapakialaman kung anong gusto Tumigil niya? ka! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Hoy, wag mo ko pinagtataasan ng boses ha! Huwag na kayong mag-aaway. Pinagsabay mo kami tapos umaasa kang walang mag-aaway? Ang kapal mo ah! Kala mo kung sino kang gwapo? Kung ganito lang din naman palang gagawin mo sa akin, di sana hinamon mo na lang ako sa suntukan para kahit papano makakapalag ako sa'yo. Daming pinagsasasabi. Umalis ka na nga lang kung ayaw mo sa ganitong sitwasyon. Dali-dali ng solusyon. Ay, aalis talaga ako! Sana maging masaya kayong dalawa sa pinaggagawa nyo. Ang papangit nyo! Mula noong madiskubre ko ang tungkol kina Ned at Mara ay hindi na kami nagkaroon pa ng maayos na ugnayan ni Mara sa trabaho. Hindi na kami nagpapansinan at kung kinakailangan man ay pawang formal na usapan lang ang namamagitan sa aming dalawa. Nang mga panahong yon ay pilit kong itinago ang nararamdaman ko. Gusto kong magpaka-professional kaya hindi ko na ipinakita sa mga tao na apektado ako sa mga nangyari. Pinilit kong ngumiti at makipagsalamuha ng normal lamang. Pero kahit gaano ko pa ito itago ang sakit, minsan ay hindi ko maiwasang manghina lalo na tuwing nakikita kong sinusundo ni Ned si Mara pagkatapos ng duty niya. Never ginawa ni Ned yon para sa akin. Mas lalo pang tumindi ang sakit at inggit na nararamdaman ko noong nalaman kong magkasintahan na agad silang dalawa. Doon ko naisip na siguro'y kaya niya ako ipinagpalit ay dahil hindi ako pumayag sa mga pagkakataon na inaaya niya akong magpalabas ng init ng katawan. Papadudot. Habang tumatagal, umabot ng 5 buwan ng relasyon nila Ned at Mara. Sa mga panahong yun
ay unti-unti kong tinanggap ang lahat at hindi naglaon ay natutunan ko ring mag-move on. Hanggang sa dumating ang araw na isang balita ang nalaman ko mula sa dalawa, Papa Dudut. Ba naman tong counter? Dumi-dumi. Di marunong maglinis. Grabe naman makapagdabog. Ano ba problema mo? Wala akong problema. Kayong may problema sa akin. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Akala nyo ba? Hindi ko naririnig yung mga sinasabi nyo sa likuran ko, ha? Alam ko nang pinagchichismisan nyo ko. Una sa lahat, hindi ako kasama sa mga nangchichismis sa'yo, no? Pangalawa, wala na akong paki sa nangyayari sa buhay mo. Kaya hindi kita kailangan pagchismisan. Nagmamaang-maangan ka pa. Alam mo na nga yung nangyari. Aminin ko, may nasagap akong balita. Hiwalay na raw kayo ni Ned? Oo, wala na kami. I'm sure masaya ka na dyan. Hindi ako ganung tao. Sus, kunwari ka pa. Alam mo, Mara, hindi naman ako masamang tao katulad ng iniisip mo eh. Oo, nasaktan ako nung naging kayo ni Ned. Pero matagal na yun. Naka-move on na ako. Actually, wala na nga akong galit na nararamdaman sa'yo eh. So, kung iniisip mo na sobrang saya ko ngayon dahil hiwalay na kayo ni Ned, pues hindi. Ano naman ang mapapala ko sa hiwalayan nyo? Wala naman eh. Karma ko na siguro to. Eh ano ba kasing nangyari? Promise, yung tungkol sa hiwalayan nyo lang talaga yung nabalitaan ko. Gusto mo lang ding chumismis eh. Kung ayaw mong i-share, okay lang. Pero mas maganda yung mailabas mo yung sama ng loob mo kaysa nagdadabog ka dyan. Nalaman ko, pamilyadong tao na pala siya. Si Ned? May pamilya? Oo. Nasa probinsya nila. Kaya pala weekly siyang umuuwi doon, hindi dahil para sa nanay niya, kundi dahil may asawa at 2 anak na siya. Oh my gosh, hindi nga. Bakit hindi man lang natin naamoy na may asawa na pala siya? Eh magaling magtago yung loko eh. May 2 Facebook siyang gamit, isang personal account para sa pamilya at mga kaibigan niya sa probinsya, isa naman para sa trabaho at sa mga kakilala niya dito sa Maynila. Grabe, ang sakit naman nun. Paano mo nalaman na may 2 siyang Facebook? Inopen ko yung cellphone niya habang nasa CR siya. Ibang Facebook yung nakalogin. Anong ginawa mo? Kung ikaw tahimik na umalis, ako? Hindi ako pumayag na hindi ako makabawi sa kanya. Alam mo ba kung anong ginawa ko, ha? Liga, dun tayo sa break room, ikukwento ko sa'yo. Mara, ikaw na sunod. Tapos na ako maligo. Ano to? Ano yan? Ba't mo hawak cellphone ko? Amin na nga yan. Tinatanong kita, ano to? Anong ano? Ayusin mo tanong mo para maintindihan kita. May iba ka pa palang Facebook? Ha? Wala. Wala na ako ibang Facebook. Eh ano yung nakita ko dyan sa cellphone mo? Bakit may ibang Ned dyan? Wala to. Dami account ko lang to. Dummy account? Na family picture ang nakalagay sa cover photo? Tapos nung 2019, ang profile picture mo ikaw at yung asawa mo nung kasal nyo? Teka, magpapaliwanag ako. Ano yung papaliwanag mo? Nakabit mo ko? Kapal din ang pagmumukha mo no? Ang lakas ng loob mong landiin ako tapos all this time kabit lang pala ako? Wala namang masama basta hindi tayo mahuhuli. Anong walang masama? Ginawa mo akong kabit! Walang yaka ang kapal ng mukha mo! Lintik ka! Ang sama mo! Pinagkatiwalaan kita eh! Nasira yung pangalan ko dahil sa'yo tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Alam mo ba kung gaano nakapangit ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko, ha? Tapos malalaman ko, pamilyado ka ng tao, gagawin ng pa ako kirida ka! Hayop ka! Aray ko! Aray ka! Tigilan mo nga ako! Minahon ka nga! Huwag mo ako sinisigawan na buwisit ka! Huwag kang umastang matapang sa harapan ko ngayon! Akala mo matatakot mo ako sa lakas ng boses mo, ha? Hindi! Pwede naman nating ipagpatuloy tong relasyon natin. Hindi ako kabit, tandaan mo yan! Hindi ako papayag na maging kabit ng sino man, naiintindihan mo? Kaya tong relasyon na sinasabi mo, wala na to. At yung pamilyang tinatago mo, bilangin mo na masasayang araw mo dahil sisiguruhin kong makakarating to sa asawa mo. Teka lang naman, Mara. Sisirahin mo pamilya ko dahil lang nasaktan ka? Oh, bakit? Ikaw lang ba may karapatang manakit, ha? Balang araw magpapasalamat sa akin ang asawa mo dahil maliligtas siya mula sa cheater na katulad mo. Sandali lang naman, Mara. Pag-usapan natin to. Kung ako sa'yo,
Asawa mong kausapin mo bago pa niya malaman ang totoo. Diyan ka na nga! Hayop ka! Sa huli, Papa Dudut, ay napagtanto ko na blessing in disguise pala mga nangyari sa akin. Papa Dudut, oo, maaga akong nasaktan pero mas mabuti na rin po yun kesa mas lumalim pa ang sugat sa puso ko. Kung sa akin kasi nangyari ang sinapit ni Mara ay tiyak na hindi ko kakayanin yon. Minsan talaga may paborito ang tadhana. Kinakampihan nito ang mga taong marunong magmahal ng totoo at pinaparusahan ang mga taong mapang-abuso at manluloko. Hindi ko naman ikinatuwa ang nangyari kay Mara pero umasa ako na sana'y nagsilbi na yon bilang aral sa kanya na huwag mang-agaw ng taong hindi naman para sa kanya. Dahil ang karma, mabilis kumilos at palaging nakakahanap ng tamang oras para ito ay gumanti. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos na ang buhay ko at mas pinili kong mag-focus na lamang muna sa sarili ko, sa pamilya ko at sa mga pangarap ko. Nagsimula rin akong sumubok ng mga bagong bagay, mga bagay na noon ay hindi ko nagagawang gawin dahil sobrang nakasentro ang atensyon ko para kay Ned. Natutunan ko ring mas pahalagahan ang sarili ko bago ang iba at natutunan kong hindi ko kailangang madaliin ang pag-ibig. Alam ko, Papa Dudut, na darating po ang tamang tao para sa akin. Isang taong handang maghintay at mamahalin ako ng buong buo. Sa ngayon naman po ay kontento na ako sa pagiging masayang mag-isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ko at maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Kristen. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tunay nga bang basihan ang kasiyahan ng pagiging number one? Kapag ikaw ang nanalo, ikaw ang napili, ikaw ang numero uno. Masasabi bang masaya ka na talaga? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na ba yung hirap sa pakiramdam na mapasaya at makuha ang approval ng inyong ina? Ako mula pagkabata ay wala na akong ibang hiniling kundi ang mapasaya ang mama ko. At hindi ko alam kung bakit hanggang sa pagdadalaga ko ay hindi ko pa rin yon maibigay sa kanya. Ako nga pala si Nonay, may mommy issues. At ibabahagi ko sa inyo kung saan ito nagsimula. Bata pala mga konong mahilig si mama na isali ako sa mga pageant kahit na ayoko. Kahit alam kong hindi naman ako nababagay dito. Wala naman akong magawa dahil una ay bata pa lamang ako noon. Sumusunod lamang ako sa kagustuhan niya. Sinusunod ko lamang kung ano ang gusto niyang sabihin ko sa entablado hanggang sa damit na isusuot ko. Naalala ko pa nga na 8 taong gulang ako noong una akong sinabak ni mama sa beauty pageant. Talagang nagrenta pa ito ng dilaw na ball gown at nagtawag pa ng baklang magtuturo sa akin kung paano sumayaw sa kantang Sex Bomb. Napagastos pa nga ng todo si mama sa nagturo ng sayaw sa akin dahil natagalan bago ko ma-pick up ang sayaw, Papa Dudut. Pareho kasing kaliwang pa ako pero pinilit pa rin ni mama na sumayaw ako. Basta,
kahit magkamali ka, mali ka sa steps, okay lang yun. Basta itodo mo ang ngiti mo. Kinakabahan ako, Mama. Baka kasi puro mali ako eh. Okay lang yan. Nadadaan yan sa ngiti at saka lakas ng loob. Basta lagi mong tignan yung mga judge pag nagsasalita o sumasayaw ka. Judge po? Sila yung tatlong mama na nakaupo sa harap ng entablado. Ituturo ko sila sa'yo sa mismong pageant para alam mo kung kanino ka magpapakitang gilas. Ano po bang gagawin nila? Nakaupo sila doon at manonood. Sila ang magdedesisyon kung sino ang panalo. Kaya anak, parang awa mo na. Gumastos na ako sa'yo ng todo kaya galingan mo ha. Paano po kung meron mas magaling sa akin? Di higitan mo. Mama, kasali si Kimberly sa pageant eh. Ang ganda-ganda kaya nun. Tsaka mayaman sila eh. Matatalo ako nun. Sus! Makeup lang naman ang magpapaganda dun. Maputi lang yun. Huwag ka magpakabog sa Kimberly na yon. Mas maganda ba ako sa kanya, Mama? Mas may potensyal ka, Nonay. Natatakot ako, Mama. Baka hindi ako magustuhan ng mga judge. Magugustuhan ka. Basta sundin mo lang lahat ng gusto ko at saka andun lang ako sa likuran ng mga judge para turuan ka pag may nakalimutan kang step sa sayaw mo at para mapaalala ko sa'yo nang ngumiti ka. Parang nakakapagod naman po yung ngumiti, Mama. Sa pageant, hindi ka dapat mapagod ngumiti dahil yan ang unang mapapansin sa'yo. Mama, Ano yun? okay lang ba kung hindi ako manalo? Hindi. Hindi okay. Kailangan manalo ka. Kailangan ikaw ang number 1. Kung sakaling hindi number 1, Ma, okay lang ba? Hindi! Basta ang gusto ko number 1 ka. Yun lang. Hindi pwedeng number 2 o number 3 o Miss Congeniality o Best in Costume. Dapat number 1 ka, okay? Noong sumapit ang araw ng pageant ay ramdam ko ang kaba sa mukha ni Mama. Masyado itong naging hands-on sa akin, yung tipong pati yung pag-makeup sa akin ay nakikialam siya. Muntik na nga silang mag-away noon kung hindi lang sila inawat noong kumare ni Mama. Tinignan ko ang mga kasamahan ko, preparado sila mula sa makeup at costume. May nagpa-practice pa nga na para sa talent portion nila. Ang gaganda nila at wala akong laban. Mas lalo tuloy akong kinabahan noon at nadoble yon nang sumampa na ako sa stage at dahil nga sa kaba ko ay nagkamali pa ako. Hindi nga rin ako nakatingin sa judges tulad ng sinabi ni Mama dahil sa sobrang nervyos. Naging palpak yon at narinig kong pinagtawanan ako ng ibang tao. Nung i-announce nila ang top 10 ay hindi man lang ako nakaabot. Sayang naman yung pinaghandaan kong confidence para sa Q&A, hindi naman pala ako makakasali doon. Galit na galit si Mama na hinila ako palabas ng tent kung saan nandun ang mga kasamahan ko sa pageant. Akala ko noon ay uuwi na kami pero nagulat na lamang ako nang lapitan nito ang isang judges habang naka-break sila ng 10 minuto. Ako po ba ang tinatawag nyo? Meron pa bang pwedeng tawaging hoy dito na iba? Medyo bastos po ang dila natin, Mother. Okay ka lang? Hindi. Paano ako magiging okay pinatalo mong anak ko? Ano po? Maang-maangan ka pa. Nasilip ko dyan sa score sheet mo na yung anak kong pinakamababa sa lahat. Sino po bang anak nyo? Kasi marami akong binigyan ng mababang scores. At teka, hindi ko naman kailangan mag-explain sa puntos ko na binigay ko sa mga candidates. Yung naka-blue na hanging blouse at naka-boots ng black? Yun yung anak ko. Yung sobrang glitter sa pisngi. Nung natama ng spotlight, pati kami nasilaw. Medyo bastos ka rin, no? Sino po bang nauna? Sino ka para husgahan ng anak ko? Mother, judge po ako sa pageant na to. Malamang kailangan ko siyang husgahan. Kaloka. Iba yung panghuhusga mo May halong panlalait. Kung ayaw niyong malait ang anak niyo, di huwag niyong budburan ng glitter sa pes. At ibagay niyo sa balat niya ipapasuot niyo. Saka ano ba, Mother? Puro peklat ang legs ng anak mo. Kahit dito sa malayo, nabilang ko Aba talagang... Natalo ang anak niyo hindi dahil masyado ako mapanghusga. Kung hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi maganda ang anak niyo. Sobra ka na talaga!
rito, bakla ka! Aray! Pangit-pangit mo! Nag-iskandalo noon si Mama at halos hindi sila maawat dahil talagang lumaban ng sabunutan si Mama doon sa baklang judge. Nahinto tuloy pansamantala ang pageant para ayusin ang gulo. Napunta silang pareho sa barangay hall at doon ay pilit na pinag-ayos. Mabuti na lamang at hindi nagdemanda ang baklang judge kay Mama dahil kung nagkataon ay dihado kami. Pagka-uwi namin ay hindi ako kinikibo ni Mama. Alam kong masama ang loob niya sa pagkakatalo ko. Pumasok na siya sa kwarto na hindi man lamang ako inasikaso para bihisan at ayusin ang mga ginamit ko sa pageant, Papa Dudut. Mag-isa ko na lamang na naghilamos at nagtanggal ng mga anek-anek sa ulo ko. Bago ako pumunta ng kwarto ay humarap muna ako sa salamin. Pinagmasdan ko ang sarili kong mabuti at tumango ako. Tama naman yung baklang judge. Hindi naman talaga ako maganda. Kaya ewan ko kay Mama kung bakit niya ako pinagpipilitan na sumali sa beauty pageant na yon. At sa iba pang mga sumunod na pageant, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nawala ng pag-asa si Mama na mananalo ako balang araw sa mga pageant na sinasalihan ko. Pero lahat yon ay palpak. Lahat po yun ay talo. Ang pinakamataas lamang siguro na napanalunan ko ay ang best in costume at syempre ayaw makontento roon ni Mama dahil ang gusto niya ay number 1 ako. Ako dapat yung panalo. Hanggang sa pagdadalaga ko ay ganun pa rin ang nangyayari. Kung may mababalitaan itong pageant sa kung saan na ipaparegister niya ako, agad-agad kahit na hindi ko pa alam, Papa Dudut. Anak! Oma, ang saya mo dyan ah. Masaya talaga. Hulaan mo kung bakit. Bumaba na ba ang bill natin sa kuryente? Hindi ka clown, huwag ka magpatawa ng ganyan. Ano nga po? Naibok ko na yung kakilala ni Tina na choreographer. Bali-balita kasi na sobrang galing nun. At saka nakakita ko ng magandang gown para Po saan ma? sa pageant na sasalihan mo next month. Unang Sabado sa kabilang barangay. 3 months ago pa pala nung mai-register kita, nakalimutan ko lang sabihin. Kaibigan ko nung high school yung organizer kaya naisingit ka kahit wala ng screening. Ho? Bakit ngayon lang po niyo sinabi sa akin yan? Ano bang diferensya kung kahapon o ngayon ko sinabi? Sa dulo sasali ka pa rin naman. Ma, may NSTP ako tuwing Sabado eh. Sana in-inform niyo muna ako sa date ng pageant bago niyo ako sinali. Wala akong pakialam. Gabi naman ang pageant kaya hindi masasagasaan yung NSTP mo. 5 to 6 p.m. ang klase ko sa NSTP, ma. Alas 8 naman ang pageant. Anong problema doon? Ma, ayoko naman yung gipit masyado sa oras. Kaya yan! Magaling ang makeup artist na nakuha ko. Alam na niya ang gagawin sa mukha mo kaya hindi na mangangapayan sa ipapahid sa iyong kolorete. Pero ma kasi... Walang pero-pero, nonay, ha? Nakapag-advance na ako ng bayad sa magtuturo sa inong sayaw eh. Umayos ka dyan! Hindi ko pinupulot ang pera. Di sana hindi niyo po muna ako sinali sa pageant na yan para hindi kayo gumastos. Sabi mo? Wala po, ma. Sabi ko sana makahabol ako sa pageant. Kailangan humabol ka talaga! Hindi pwedeng hindi! At siguruhin mong mananalo ka na this time! Paano kung bokya pa rin? Hindi! Malakas ang pakiramdam ko na ito na yung unang panalo mo at magtutuloy-tuloy na to. Yan din naman yung sinabi niyo sa nakaraang sinalihan ko eh. Iba ngayon. Matindi ang vibrations ko. Iba eh. Teka, saan ka pupunta? Sa kwarto po. Anong gagawin mo? Magpa-practice na pong ngumiti. Baka palpak na naman eh. Kung ngingiti ka kasi, huwag kita gilagid. Hindi pink ang gums mo, anak. Saktuhang ngiti lang, okay? At tulad nga po ng inaasahan ay natalo pa rin po ako sa pageant na yon. Mali na naman ang vibrations ni Mama na paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi na naman ako number 1.
Kahit bongga na ang naging pagsayaw ko with matching backup dancers pa, ay wala pa rin akong binatbat sa ibang mga kandidata na tanging ganda lamang ang nilatag. Doon po ako nagkulang. Aminado naman ako na hindi ako maganda lalo na noong nagdalaga ko. Kaya nga nagtataka rin ang lahat kung bakit ako sumasali pa rin, gayong alam ko naman sa sarili kong hindi pang beauty pageant ang mukha ko. Well, alam ko naman ang sagot doon. Maraming kakilala si Mama sa mga nag-o-organize na mga pageant na ito. Kaya ako napapasali kahit na wala ngang screening. Pasok agad. Brasuhan, ika nga. Kumbagay parang nagiging panggulo lamang ako o dagdag option sa mga papatalunin sa mga pageant na yon. Tuwing natatalo ako ay laging galit si Mama. Tuwing natatalo ito, ako ang pinag-iinitan niya at tuwing natatalo ako ay hindi niya ito tatanggapin. At laging sasabihin na luto daw ang laban. Luto ang laban! Ma, tanggapin na lang po natin, okay? Hindi! Ano tatanggapin? Eh kung nakita mo lang yung galing mo sa pagsasayaw kanina, iisipin mo mananalo ka talaga eh! Iba ka sa dance contest talaga ako dapat, Ma. Huwag ka nagbibiro, hindi ako natatawa. Sorry po, Ma. Yung isang judge doon, inaanak niya yung isang kandidata eh. Narinig ko tinawag siyang ninong before mag-start. Dapat pala sinabi ko yun sa organizer para hindi na umabante sa laban yung bruhang yun eh. At sana ikaw ang nakapasok. Ma, deserving naman po lahat ng mga nanalo eh. Ang gaganda kaya nila. Yung mga damit nila, alam mong mahal at pinaghandaan. Ultimo makeup, plakado. So anong point mo? Wala naman po. Hindi eh. Meron eh. May laman yung mga salita mo. Sabihin mo na. Ma, paano kung itigil na natin tong pagsali ko sa mga pageant? Kasi nakakapagod na eh. Nakakahiya na po talaga sa totoo lang. Wala na akong ibang inaasahan lagi kundi matatalo ako na nangyayari naman. Ma, hindi ata ako para sa pageant talaga eh. Nakita niyo naman ang mukha ko oh. Kahit niyo sa klase hindi uubra. Yan! Yan ang kulang sa'yo! Self-confidence! Masyado mo binababa ang sarili mo kaya pagdating sa entablado, walang maramdamang aura sa'yo mga judge! Yan ang dapat nating i-work out next time! Ma, hindi lang po self-confidence eh. Hindi po ako maganda. Hindi ako matangkad. Magpakatotoo na lang po tayo, Ma. Alam na alam nyo naman yan. Kahit mga makeup artist ko, alam yan eh. Hirap nga silang lapatan ng tamang makeup ang mukha ko kasi parang walang bagay eh. Ma, alam ko at okay lang yun. Hindi ako maganda, tanggap ko yun. Wala akong anak na pangit. Umayos ka dyan. Huwag mong sasabihin yan dahil nung dalaga ako, kamukha mo ko. Para mo na rin sinabing pangit ako. Hindi naman sa ganun, Ma. Ang sa akin lang, baka oras na para tanggapin natin na hindi po talaga pang pageant ang beauty ko. Siguro mas okay kung tatanggapin na lang natin. Ang dami ko na sinalihang pageant, Ma, pero talaga... Hindi tayo titigil hanggat hindi ka nananalo at hindi ka number 1! Kinagulat ko po ang malakas na sampal na yon ni Mama. Maayos po ang pag-uusap namin, kalmado at parang nagbibiruan pa nga tapos bigla na lamang ako nitong sinampal. Hindi ako nakapagsalita noon. Alam kong masama lang ang loob nito sa naging resulta ng pageant. Malaki din kasi ang nagastos niya roon pero hindi naman niya kailangang gumastos pa kung papayag siya na ihinto na namin ang ilusyon niya na magiging number 1 ako sa mga beauty pageant. Malabo yon. Mapabilang nga lang sa top 10 sobrang labo na. Yung manalo pa kaya. Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Mama na balang araw ay makakamit ko ang pagiging number 1. Hanggang sa isang araw, nakaisip ito ng plano kung paano ako mananalo. At totoo lang Papadudot, natakot po ako para sa planong ito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naisip ni Mama na iparetoke ako.
Mula nang sinabi ko kasi sa kanya na hindi naman ako maganda ay tumatak na yon sa utak niya at ang nakita niyang paraan para manalo ako ay maging maaliwalas ang mukha ko ay ang magparitoke. Paano ba namin magagawa yon bukod sa makeup di dapat talagang magparitoke, hindi ba? Hindi naman buong mukha, ilong lang ang pinapagawa ni mama sa akin. Malaki na raw kasi ang epekto kapag ilong ang nabago. Kaya naman nangutang pa ito sa 2 Bombay para makakuha ng ipang paparitoke sa ilong ko. At syempre sa kanya lang ito sinabi sa akin nang makuha na niya ang pera na gagamitin. Ma, ayoko. Hindi pwedeng hindi. Takot ako magparitoke, ma. May anesthesia naman. Pero ma... Walang pero-pero, nakautang na ako. Anong gagawin ko sa pera na to kung hindi ka naman pala magpaparetoke? Gamitin natin dito sa bahay. Hindi! Huwag mo akong turuan. Anak lang kita at susunod ka sa gusto ko. Magpaparetoke ka. Nakahanap na ako ng doktor na gagawa at balita ko, pulido yon. Ma naman. Di ba sabi mo, kaya hindi ka nananalo sa pageant dahil pangit ka? O ngayong may solusyon na, atras ka pa? Hindi lang naman po yung itsura ko, ma eh. Ayoko na rin sumali sa mga pageant. Pagod na ako, ma. Pagod? Sino ba sa tingin mo sa ating dalawang mas pagod? Ako na naglalakad lahat ng kailangan mo para sa bawat pageant na sasalihan mo at halos putulin ko na ang gitid ko sa kakasigaw para makapuntos ka lang na malaki sa audience impact o ikaw na magpapakyut lang sa stage. Eh kasi naman, ma, kayo lang naman kasi gusto mag-pageant ako eh. Sali nyo na lang ako sa ibang contest. Makakatipid pa kayo ng sobra. Sa beauty pageant lang kita gustong makita at wala nang iba. Hihinto ka muna next sem para makapag-focus ka sa pagpapageant. Ano po? Nabingi ka na sa kaartehan mo? Ang sabi ko, hindi ka muna mag-e-enroll next sem. Magpo-focus ka sa pagpe-prepare sa pageant. Lahat aayusin natin. Kailangan mong aralin lahat tungkol sa mundo ng pageantry after nang mapaayos ang ilong mo. Hindi ka rin lalabas ng bahay ha para hindi na lalong masunog ang balat mo. Ma naman. Last sem ko na sa susunod eh. Baka naman pwedeng tapusin ko na muna yung para makagraduate na ako. Ayoko mahuli. Gusto ko na magmarcha. Isang sem na lang naman eh. Yun na nga po, May. Huling sem na. Bakit hindi nyo na lang po ko hayaang tapusin yun? Dahil hindi ka na bumabata. At alam mong may age limit ang pagpapageant. Ang pag-aaral, mababalikan mo pa yan. Pero yung pagpapageant, may limitasyon yan. Isang sem na lang naman yan. Madali na lang yan balikan. Ang importante ngayon ay maging handa ka sa pageant at sisiguraduhin kong number 1 ka na after nito. Naintindihan mo? Pero ma... Naiintindihan mo? Yes, ma. Very good! Para na lamang akong robot na sumunod sa gusto ni mama. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong bumigay ang lahat sa sarili ko at hinayaan na lamang si mama na patakbuhin ako. Yes, mama. Oo, ma. Sige, ma. Yan na lamang ang mga paulit-ulit kong sinasabi sa kanya kapag may nais siyang ipagawa sa akin. After niyang maparitoke ang aking ilong ay namahinga ako ng almost a month ay na rin sa sinabi ng doktor at habang nagpapahinga ako ay si mama naman ang nag-aayos ng lahat ng kakailanganin ko para sa pag-iensayo ko. Nag-research ito ng mga videos ng mga beauty pageant na dapat ko raw gayahin. Pati mga damit ng mga kandidata ay nagprint din ito para mapatahin na lang daw sa kanyang kakilala para sa pagsaba ko. Hinanap nito ang mga tamang kulay para sa akin dahil noong mga nakaraan ay aminado naman siya na hindi bagay lahat ng kulay na pinili niyang ipasuot sa akin. Naghanap na rin siya ng mga makeup artist na alam niyang mamamagic ang mukha ko. Sabi naman niya ay maliit na bagay lang ang gagawin ng mga nagmi-makeup sa akin dahil ilong ko na ang lalaban. Noong gumaling na ang ilong ko ay sinabak
ako ni nanay sa pagtitrain para sa paglalakad. Hirap ako dahil may dahil sa hirap talaga ako maglakad gamit ang may takong. Pero gumawa kami ng paraan para hindi yon mahalata kapag naglalakad ako. Nag-hire ng panibagong koryo si mama para turuan ako ng sandamukal na sayaw para may imbak daw kami. Sobrang pagod na ako, Papa Dudut, pero hindi ako makahindi dahil ito ang kagustuhan ni mama. Ginagawa ko na lang yon dahil wala namang pag-asang pumayag siya na itigil na namin yon. Pinagbigyan ko siya at ginalingan ko sa unang pageant na sinalihan ko after kong mag-training at Papa Dudut, nanalo po ako. Sa unang pagkakataon ay number 1 ako. Congrats, anak! Nilampasan mo lahat ng kalaban! Nakita mo yung first runner-up? Halos magwala nung in-announce na ikaw ang panalo? Bruha! In-expect pa talaga niya na siyang mananalo base dun sa suot niyang gown na pinagbuka siya naglalakad na pinya? Mauna na po ako sa kwarto. Maaga pa. Dito ka muna. Pag-usapan pa natin yung susunod mong gagawin sa next pageant mo. Naku anak, ito na yon. Tuloy-tuloy na ang pagiging number 1 mo. Number 1 ko o number 1 nyo? Anong sinasabi mo dyan? Hindi naman talaga para sa akin yung number 1 na yan, di ba? Para sa inyo yan eh. Mula pa lang sa simula, para sa inyo na talaga yan. Alam mo anak, pagod ka lang kaya… Yes, ma. Pagod na ako. Matagal na. Dati pa. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo dyan? Nanalo ka na, di ba? Number 1 ka na, di ba? Bakit parang ang sama-sama pa ng loob mo? Masama ang loob ko kasi wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Laging kayo na lang yung nasusunod. Wala na akong boses para sabihin sa inyo na ayoko kasi pinipigilan niyo ako. Puro na lang kayo ang nasusunod. Paano naman ako, ma? Paano naman yung gusto ko? Di ba sabi mo gusto mo rin to? Gusto mong maging number 1? Kasi yun yung gusto niyo eh. Yun yung magpapasaya sa inyo. At gusto niyo maging masaya kayo kasi kapag masaya kayo, doon ko lang nararamdaman na mahal ninyo ako. Na anak mo ako. Pwede ba? Bukas na lang natin to pag-usapan. Masyado ka lang emosyonal dahil first time mong manalo. Pumunta ka na sa… Hindi, ma. Pag-usapan natin to ngayon para matapos na. Tagal ko na nahimik eh. Ang tagal kong pinagbigyan kayo. Balato niyo na sa akin to. Ano ba talagang gusto mo mangyari, ha? Maging masaya kayo para sa akin kahit hindi ako yung number 1. Mahalin niyo ako kahit hindi ako yung number 1. Hindi ka pwede maging masaya kung hindi ka number 1. Bakit hindi? Kasi alam ko ang pakiramdam na hindi number 1. Alam ko yung pakiramdam na pangalawa na lang lagi sa lahat. Nung bata ako, lagi ako na ikukumpara sa kakambal ko, sa tiyahin mo. Lagi akong pangalawa sa kanya mula sa talino hanggang sa ganda. Pareho kaming sinasali sa mga pageant ng lola mo. At kahit halos magkamukha kami, siya pa rin yung nananalo. Ma, hindi ko po… Pag-uwi ng bahay, sisirain ng lola mo yung gown na suot ko dahil sa sobrang galit. Habang suot-suot ko yon. Hindi mo alam kung gaano kasakit yon sa balat habang hinihila sa'yo at hindi mo alam kung gaano kasakit na paulit-ulit na marinig sa mismong nanay mo na talunan ka. Pangalawa ka na lang lagi. Ma… At sa tatay mo, hindi pa pangalawa lang tayo? Pangalawang pamilya tayo dahil kabit ako? Kaya nung namatay siya, asan tayo? Handun tayo sa dulo at hindi tayo makalapit sa kabaong niya dahil Dahil pangalawa lang tayo. Ngayon mo sabihin sa akin, Nonay, masaya ba na maging pangalawa? Hindi ko alam na ganyan po palang… Hindi mo alam dahil ayokong ipaalam. Dahil gusto ko hindi ka magaya sa akin na laging pangalawa na lang. Ayokong iparana sa'yo yung pakiramdam na talunan ka. Hayaan mong maputol na sa akin ang sumpa ng pagiging pangalawa. Ilaban mo ang sayo. Maging number 1 ka kung gusto mong maging masaya. Sorry, ma.
Papa Dudut, hindi ko po alam kung paano lalapitan noon si Mama matapos itong umiyak sa unang pagkakataon. Ito ang unang beses na nakita kong nanghina siya at nakaramdam ako ng konsensya. Dahil ako ang dahilan noon, Papa Dudut. Hindi ko alam na ganito pala ang pinagdadaanan ni Mama kaya ganito ang trato nito sa akin. Kaya naman sa loob ng maraming taon ay paulit-ulit niyang dinidikit sa utak ko ang salitang number 1 dahil hindi siya kailanman naging masaya sa pagiging number 2. Dahil para sa kanya, kapag pangalawa ka ay talo ka. Ayoko pa ring paniwalaan ang ganitong pag-iisip ni Mama dahil alam ko na pwede namang maging masaya kahit pangalawa ka lamang, kahit natalo ka. Kahit na hindi ka mag number 1. Pero iba ang pinagdaanan ni Mama mula sa magulang at kapatid niya hanggang kay Papa. Lagi nga lang talaga siyang pangalawa at dahil doon ay nabawasan ang pagiging masaya niya. Pinaramdam sa kanya ng buong mundo na dahil pangalawa siya ay walang maiaabot sa kanya at nabawasan ang mga karapatan niya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay pinagpapatuloy ko ang pagpapageant at hindi pa rin para sa akin, kundi para kay Mama. Ginagawa ko na lamang yon para maging masaya siya at madalas nananalo na ako sa mga pageant at nakikita ko kung gaano siya lumundag sa saya. Kapag nangyayari yon at aaminin ko na nagiging masaya ako kapag ganon ang nakikita ko sa kanya. Kahit ayoko nang mag-pageant, at kahit pagod na ako, Papa Dudut, basta makita ko lamang siyang masaya ay okay na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maibibigay ang pagiging number 1 kay Mama. Pero sana sa ngayon ay maging sapat na yon para mahalin at tanggapin niya ako. Maraming salamat, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay, Nonay. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.